nasabi ninyong may narinig kayong mga banta, napanood ninyo. Meron ba kayong na-monitor na nagbanta naman ang ating Pangulo bilang pag-retaliate doon sa nasabing banta ni ni Vice President? Ibig sabihin po, banta ng Pangulo sa Vice Presidente? Yes. Meron ba kayo na-monitor? Wala po. Kung meron man, hypothetically, tama ba yun? Well, kailangan pong imbestigahan din kung meron pong ganung banta. In other words, would you consider in a hypothetical situation revenge as justified if there is a threat to the President, he decides, he likewise publicly threatens whoever, not necessarily the Vice President, whoever. Palagi ko po hindi tama sapagkat hindi naman po ito isang justifying o exempting na circumstance pagka nangyari po yung pagbabanta. Lalong-lalo na po kung mataas na opisyal, hindi po pwedeng maging batayan ang kanyang paghihiganti para magbanta po. So ang paghihiganti, self-defense ba yun? Hindi po. Hindi. In other words, hindi legal ang paghihiganti sa usapin ng kung ikaw ay tinakot o ikaw may banta laban sa'yo. Hindi po. Or kung ikaw ay, when is it allowed? When is self-defense a valid, how do you call it, assertion to allow for non-liability for a crime? Kailan? Nakabalangkas po yan sa revised penal code, kaya lang hindi ko po kabisado, pero kung meron po talagang yung talaga actual na ang isa pong malinaw, nangyayari na at kailangan mo iligtas ang buhay, karangalan at property po ng ibang tao at lalong-lalo ng mga kamag-anak mo or kaibigan, doon po pumapasok yung self-defense na valid. May mga po siya, elemento po. So, just to wrap up, so ang banta ng Pangulo, hypothetically, ay hindi tama. Hindi po tama. Yan po ay magbabiolate kung hindi man po sa batas na umiiral na kodigo penal, doon po sa konstitusyon bilang isang Pangulo ka, meron ka pong katungkulan na igalang ang batas, igalang ang konstitusyon at maging parehas po sa ibang tao po. Okay. Maraming salamat.